Alam mo yung pakiramdam once ma-observe mo kung paano ang lahat ay may kanya-kanyang bahagi sa iglesia. Mapapaisip ka na ang dami talagang ginagawang mabuti ng Lord. Ramdam talaga yung galaw ng pagmamahal niya sa lahat ng paraan. It's not really about the place, but it is still a home I want to care for dahil dito ako pinapalago ng Panginoon. Kaya, paano pa nga ba ako makakatulong sa burden para sa tahanang to? Meron tayong kapatirang bayanihan. It's our pledges every first Sunday of the month saved for our worship center's financial burdens. Para kay Lord at sa gawain niya to. After all, our giving should always be because we love the Lord Jesus. Kaya maliit man o malaki ang ating maibigay, kung lahat ay nagtutulungan, ito ay magiging makabuluhan. Join us in giving every first Sunday. Bayanihan tayo para kay Lord at sa kanyang iglesia. Good morning, church! A blessed Sunday po sa ating lahat. At salamat po at purihin po ang ating Panginoon sa isang napakagandang umaga po na ibinigay niya sa bawat isa. In John 3:16, it says, "For God so loved the world, that He gave His only Son, that whosoever believes in Him shall not perish, but have an eternal life." And church, ano pa nga po ba ang ihilingin natin kung binigay na po ng ating Diyos Ama ang pinakamagandang regalo and the greatest treasure that we will ever receive in our lives. At yun po ay ang ating Panginoong Jesus, our Lord Jesus Christ, our Savior and Redeemer. Kaya inaanyayahan ko po ang lahat na tumayo. As we believe and receive Him, marapat lamang po na meron po tayong tugon sa pag-ibig na laan ng ating Diyos. And bilang tugon po, let us worship Him ng buo nating buhay. Let us lay down everything, surrender everything to Him, and let us offer our lives to Him alone. Tayo po ay manalangin. Aming Amang Banal, dakila ka at karapat-dapat sa lahat ng papurit pagsamba aming Diyos. Ikaw lamang po, Panginoon, ang patuloy naming itinataas, Lord God, sa aming mga buhay, aming Ama. Salamat, Lord, sa dakila mong pag-ibig, aming Ama, nalaan mo, Panginoon, sa bawat isa. Salamat, Lord God, dahil patuloy ka naming nararanasan, Lord God, sa aming mga buhay, Lord. Salamat, aming Ama, dahil wala nang makakapagpawalay, Panginoon, sa pag-ibig mo sa bawat isa, Lord God. Salamat po, Panginoon, sa biyaya, Lord God, nalaan mo, Panginoon, sa amin, Lord God, sa bawat oras, Father God, ng aming mga buhay, aming Ama. Salamat po, Panginoon, sa panibagong buhay at pag-asa, Lord God, na tagpuan po namin sa inyo, aming Diyos. And Father, this morning, Lord God, ninanais po namin, Panginoon, na masamba ka, Lord God, na purihin, Panginoon, ang inyong dakilang pangalan, o aming Ama. Help us, Lord God, to worship you, Lord Jesus, with all of our hearts, Lord God. Sapagkat ikaw lamang po, Panginoon, ang karapat-dapat, Lord God. Aming Ama, kami po, Panginoon, ay magpupuri sa inyo, Lord God, ng buong puso, Lord God, with joy and gladness in our hearts, Lord Jesus, knowing, Lord, how great your love is for us. Aming Ama, patuloy po kaming namamangha, Lord God, kung sino ka, aming Diyos. We are in awe of you, Lord Jesus, and we adore you, O Father. Ito po, Panginoon, ang aming dalangin, Lord God. Ikaw na po, Panginoon, ang sumama sa amin, Lord, at ang kumilos, Panginoon, sa aming kalagitnaan. In this we pray, in the mighty name of our Lord Jesus Christ. Amen and amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Worship you, Lord God. Praise you, Father. Come on, church, let us worship Him with all of our hearts. Let us sing praises with joy and gladness in our hearts.
Salamat po sa pagkilos niyo, Panginoon, sa aming mga buhay, aming Ama. Thank you, Lord God, for the wonderful gift you have given us. We adore you, Father. Oh, come, let us adore Him. Oh, come, let us adore Him. Oh, come, let us adore Him, Christ the Lord. In the darkness we were waiting, without hope, without light, till from heaven you came running. There was mercy in your eyes to fulfill the law and prophets. To a virgin came the word, from a throne of endless glory to a cradle in the dirt. To reveal the kingdom coming and to reconcile the lost, to redeem the whole creation. You did not despise the cross, for even in your suffering you saw to the other side, knowing this was our salvation. Jesus, for us there you died.
give our praises, O Father. Thank you, Father God. We glorify your name, Father God, in our midst, Lord. Oh, how we love you, Father God. Father, we
So, Father God, be glorified, Lord Jesus. Tinataas namin, Panginoon, ang banal mong pangalan, aming Ama, sa aming kalagitnaan, Panginoon. Salamat po, Father God, sa presensya mo, aming Ama, sa pagkilos mo, Panginoon. Salamat, Lord God. Mangusap ka, Panginoon, sa aming mga puso, o aming Ama. Oh, Father God, salamat po, Panginoon, sa dakila mong pag-ibig, Lord God. That even before the creation, Lord God, ay pinili at inibig mo na kami, aming Ama. Kahit kami hindi karapat-dapat, Lord God, kahit kami makasalanan, aming Ama, ay inibig at patuloy mo kaming iniibig, o aming Diyos. Father, salamat po for sending your Son to die for us, and that in Him we may find life, Lord. Salamat po, Panginoon, sa bagong buhay na natagpuan namin sa inyo, aming Ama. Panginoon, patuloy ka pong maghari, Lord God, sa aming mga puso at buhay, o aming Ama. Ninanais namin, Panginoon, na papurihan ka, aming Diyos, na ikaw, Panginoon, ang maitaas, Lord God, sa aming mga buhay at hindi aming mga sarili, aming Ama. Sapagkat wala kami, Panginoon, kung wala ka, o aming Diyos. Lahat ng bagay, Panginoon, na mayroon kami, Father God, ay nanggagaling lamang sa inyo, o aming Panginoon. Salamat po, aming Ama, in this season that we celebrate the birth of our Lord Jesus Christ. And Lord God, we will celebrate, Lord, with joy in our hearts, Lord Jesus, knowing how great your love is for us, o aming Ama. Salamat po, aming Ama. And as we listen to your word, Father, ikaw po, Panginoon, ang manghusap sa amin, Lord. Patuloy niyo pong kilusan, Panginoon, ang aming puso at buhay, o aming Ama. Baguhin niyo po kami, O Father God. Lord Jesus, help us to trust in you more, Lord Jesus. To stand firm in our faith, Lord Jesus, while waiting for you. Aming Ama, sa iyo na po namin ibinabalik, Lord God, ang pinakamataas na pagdakila, ang pinakamataas na papuri, pagsamba, at pasasalamat, Lord God. Ito po ang aming dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. And your church says, Amen and Amen. We thank you, Lord God. Salamat po, aming Ama. To God be all the glory po, at maaari na po tayong umupo. 2 weeks na lang po at magpapasko, kaya ihanda po natin ang ating sarili sa pagsalubong po sa Kapaskuhan. Kaya ipagdidiinan po natin ang dahilan kung bakit po natin dapat i-celebrate ang Kapaskuhan na binigay po ng ating Panginoon. Alam po ninyo, ang Pasko ang siyang pinaka-importanting naganap sa balat ng lupa, sa daigdig, na ang Diyos ay ipinadala ang kanyang mahal na anak na si Jesus upang tayong mga tao ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya lang, ang problema lang ho natin, ang Pasko ay sa ating kapanahunan ay naging pagano. Naging holiday po ng mga pagano, ang kahulugan ng Pasko ay naging material, naging salapi, naging pagkain. Hindi na po nakasentro. Hindi po tayo aalis sa ating theme, sa ating anniversary, Christ-centered or centered in Christ. Gawin natin ang Pasko na nakasentro pa rin tayo sa ating Panginoong Yesus. Kasi lahat naman tayo, tagal na ho natin nagse-celebrate ng Pasko. Napansin po ninyo, hindi naman talaga celebration ang ginagawa ng mga tao, kundi pinapalitan po ng kahulugan ang Pasko. Ang tawag ko po rito ay the cheap substitute. Ang daigdig ay nagse-celebrate ng Pasko, lalo na po dito sa Pilipinas. They have the cheap substitute. Hindi ho nila nakuha ang original na mensahe ng Kapaskuhan dahil ang Pasko ngayon ay hindi na po
Katulad ng una na nabasa natin sa aklat ng Mateo, sa aklat ng Lucas. Kaya naging ano po ito, naging artificial. Tinakpan po ang kahulugan ng Pasko sa pamamagitan ng material. Parang yung Pasko natin at pag-ibig ay natatakpan lang ng palamuti. Kaya ang Pasko, ang ginagawa ng mga tao, puro dekorasyon niya, puro pansamantala, palamuti. Parang ang mga Diyos-Diyosan, para makalimutan natin ang tunay na Diyos. Yun ang sistema ng Diablo. Para humakalimutan ng Pasko, tatapan niya po ito ng mga pagkain, ng pera, para doon po tayo maakit sa halip na po sa ating Panginoong Hesus. Kaya dito makikita ho natin, lahat po halos ngayon ay, lalo na sa ating panahon, ay nagiging artificial ang kahulugan ng Pasko, artificial ang pagkakaroon ng kaibigan, artificial kadalasan ng ating kinakain. Ay ibig sabihin ng artificial ay hindi po ito totoo. Kaya uso ngayon yung AI, artificial intelligence. Hindi po siya totoo. Dito, ayun ang problema ho natin. Puro artificial na po, pero hindi ho natin napapansin to. Artificial, even in Christianity, artificial ang prayer, artificial ang worship, artificial ang Bible. Di ba? Ang prayer nga kadalasan, binabasa na lang, hindi na ho totoo. Kasi ang totoong panalangin ay patnubay ng Espiritu Santo. Kaya hindi ako naniniwala ng Kristiyano habang nananalangin ay binabasa ang kanyang pinapanalangin. Artificial po yun. Di ba? Ang balita ho ngayon, ang AI or Artificial Intelligence, ang ginagamit po ng maraming pastor, lalo na ho sa Amerika. About 70% of pastors are preparing their sermon getting from the Artificial Intelligence. Kinukuha po nila sa internet lahat ng mensahe nila, pati prayer. Tapos pinipreach nila sa tao. Tama naman ang preaching nila. Ang problema, walang kabuhay-buhay. Dahil the Bible says, we do not know how to pray as we should, Romans chapter 8, but the Holy Spirit teaches us. The Bible says, the Word of God is alive. Pag ito po ay binasa, kahit ang pastor po, pastoral na ho ito. Kapag gumagawa ang pastor ng mensahe, hindi po siya nananalig sa kanyang sariling kaunawaan o katalinuhan. Hindi pa yata tapos. So, yun ho ang nangyayari. Yung mga pastor po, hindi ho nag-ahanap ng buhay. Kaya ang totoong pastor, naniniwala ako, ay pinapahayagan ng Diyos at pinupuspos ng Espiritu Santo upang ihayag ang mensahe galing sa puso ng Diyos. Hindi po sa artificial intelligence. Kasi ang hinahanap po natin ngayon ay ayaw po natin ng artificial message. Artificial intelligence. In this world, we have an artificial Christmas to cover up the real meaning of Christmas, such as the gifts, the decors, the trees, the food, the money. Puro artificial, no yan. Kaya sa mga tao, ang Pasko masaya kapag may Christmas tree, may pagkain, may pera, may mga apalamuti na mga Christmas light. Pasko na ho yun. Friends, pero yung unang Pasko sa Book of Matthew, Book of Lucas, wala pong ganon. Walang pagkain, taghirap nga eh. Sabsaban nga po eh. Kaya ito ay tinakpan po ng kaaway upang, basahin ko nga sa inyo 2 Corinthians chapter 4, starting verse 1. Look at how the enemy blocked the eyes of human being. 2 Corinthians chapter 4, verse 1 to 4. Therefore, since we have this ministry as we receive mercy, we do not lose heart. But we have renounced the things hidden because of shame, not walking in craftiness or adulterating the word of God, but by the manifestation of truth, commending ourselves to every man's conscience in the sight of God. Verse 3, and even if our gospel is veiled, tinakpan, it is veiled to those who are perishing. Yung hindi Christian, hindi nila maintindihan ng Ebanghelyo. In whose case, the God of this world has blinded the minds of the unbelieving. Yung God of this world, that is Satan, ang Diyos ng sanlibutan. So that they might not see the light of the gospel of the glory of Christ, who is the image of God. Friends,
Christmas is the celebration of the one whose life and ministry changes others. Meron po itong dating sa buhay ng sangkatauhan. Today, we will see how we should celebrate Christmas according to the will of God. Ayun po yung ating aaralin ngayon. Because God became flesh and dwelt among us. Emmanuel po ang ibig sabihin nun. To provide salvation for those who would trust in Him. Thus, this Christmas and every Christmas, we need to be reminded that Christ is the greatest gift. Si Kristo ang pinakadakilang regalo ng Diyos sa sangkatauhan. And our only response to the gift of God is always worship. Yun po ang tugon natin. Sasambahin natin ang Panginoong Hesus sapagkat siya na ang pinakadakilang regalo ng Diyos sa sangkatauhan. That's why, inaaraluhan natin to Why did God incarnate as a man? Bakit po ba ang Diyos nagkatawang tao? Kaya inaral po natin sa Philippians yan 2 Sundays ago. Si Jesus, bagamat Diyos. By the way, bago po ang Panginoong Hesus nagkatawang tao, Diyos muna siya. That's why I would like to use to you our text in John chapter 1. Ang Panginoong Hesus ay Diyos na totoo at taong totoo. Pero bago siya naging tao, nagkatawang tao, Diyos muna siya. Yun po yung John chapter 1. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. And the Word became flesh, nagkatawang tao. Kaya sabi ng Philippians chapter 2, verse 5, ang Panginoong Hesus ay Diyos na totoo at tao rin totoo. Pero ang tinitingnan ng mga tao, tao lang. Pero hindi nila pinapansin ang pagiging Diyos. Kaya dito emphasize po natin, why did God incarnate? Bakit siya nagkatawang tao? Diyos na pala siya. Kasi po, nakita ng Panginoon ang kailangan ng tao. Sabi ng Biblia, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ang tanging katubusan ng kasalanan ng tao ay isang dugo na banal. Ang problema, walang dugong banal. Lahat ng dugo makasalanan. Lahat ng tao makasalanan. Romans chapter 3, verse 23. For all have sinned and fall short of the glory of God. Wala ni isa man ang matuwid. Even the prophets, even all the saints, they are all sinners just like us. No one is perfect. Sabi ng Bible. Kaya't ang Panginoong Yesus, napilitan magkatawang tao. Kasi ang Diyos walang dugo. Remember? God is a spirit. The Word of God is also Spirit. Salita siya ng Diyos. Genesis chapter 1, in the beginning, God said, let there be light. Jesus po yun. John chapter 1, in the beginning was the Word, and the Word was with God. And the Word was God, and the Word became flesh and dwelt among us. Nagkatawang tao ang Panginoong Hesus kasi kailangan ng isang malinis na dugo para tubusin ang ating mga kasalanan. Kaya nagkatawang tao siya. Sabi ho ng Hebrews chapter 9, verse 22, indeed, under the law, almost everything is purified with blood. Sabi ko doon, without the shedding of blood, there is no forgiveness of sin. Kung walang dugong dadanak, dugong banal, walang kapatawaran ng kasalanan. Kaya ang Panginoong Hesus nagkatawang tao para magkaroon siya ng dugo. Pumunta siya sa sinapupunan ni Maria, isang birhen. Isang taong nabuo, hindi lamang sa pamagitan ng mag-asawa. Dahil si Maria ay birhen pa. Hindi pa ho nagsasama si Joseph at si Mary. Engaged pa lang sila. Kaya ang Panginoong Hesus ay pinanganak na dalisay, malinis. Hanggang siya po ay namuhay, bata hanggang edad na 33. Hindi po siya nagkasala ni minsan. Malinis na malinis ang kanyang dugo. Yun ang kanyang pakay. Iningatan niya po na huwag siyang magkasala upang tayo na makasalanan ay kanyang tubusin sa ating mga kasalanan. So He became man from conception of Virgin Mary as a whole human being. That's why this Christmas, let us again become Christ-centered, not worldly Christmas, not focusing on money. Diba? Ang mga tao, nakakalungkot pag Pasko, naku, dapat marami tayong pera, dapat malulutong. Dapat yung mga prutas natin, puro bilog lahat yan. Dapat hindi ho iyon ang Pasko. They forgot the meaning of Christmas. I would like to give you here the 3 reasons to celebrate Christ in Christmas. Because Jesus Christ was before Christmas. Wala pang Pasko, si Kristo na po siya. Si Jesus na po siya. Number 1, when Christ came, a dark world finally receives
light. Gagamitin ko sa inyo ang book of John chapter 1. Ang ganda eh. John chapter 1 pa lang talaga nakakalula na ho eh. John chapter 1 verse 1 to 3. Let us read. In the beginning, pansin nyo, in the beginning, pareho po, it starts in Genesis 1. In the beginning, God created the heavens and the earth. Ito, John chapter 1, verse 1. In the beginning was the Word. Yung Word na yon, si Lord Jesus yun. And the Word was with God, and the Word was God. Siya po yung tinutukoy sa Genesis chapter 1. And God said, let there be light. Si Jesus po yun. Magkaroon ng liwanag. Sasabi ho ron, He was with God in the beginning. Paulit-ulit, He was with God in the beginning. Trinity na ho ito. Through Him, all things were made. And without Him, nothing was made that has been made. Kaya si Jesus po ang lumikha ng lahat ng bagay, sabi rito, kasama ng Diyos Ama. At kung wala si Jesus, walang malilikha kahit ano. That's why Jesus is God. And before He became a man, He was first God. At pagkatapos niyang gawin, bayaran ng ating kasalanan sa krus ng Kalbaryo, bumalik na siya sa trono ng Ama. He's now again God. God the Son. And this should humble us immensely as we celebrate Christmas because God could have chosen a wealthy, affluent family who live in a large city. Pwede niyang gamitin ng mayaman na lugar at mayamang tao. Pero pinili ng Diyos ang mahirap. Na si Maria, mahirap na si Joseph, yung buhay na mahirap, upang ipagbigay diin ang kaligtasan at pag-ibig ng Diyos ay hindi nakasalalay sa material o yaman ng sangkatauhan. So, at that time, the world was busy with its own mess. Gulo ang mga tao, kanya-kanya ho sila, hindi ho nila pinapansin ang Diyos. Sabi ng John chapter 1, verse 4 to 5, in Him was life. Ito ho yung team ng Eastern Light Ministries, pinapaalala ko sa inyo. Bakit ang pangalan natin ay Eastern Light Ministries? Sabi ng verse 4, in Him was life. Yung in Him, si Lord Jesus yun. In Him was life, and that life was the light of all mankind. Yung buhay na yun, siya yung liwanag ng lahat ng sangkatauhan. Si Kristo ang ating liwanag. The light shines in the darkness, and the darkness has not overcome it. Antakin po ninyo, parang Genesis 1 ulit. Madilim na madilim. Biglang lumiwanag. Si Lord Jesus Christ po yun. Yung buhay ng tao, madilim din ang ating buhay. Pero pag ang Panginoon ay sumibol sa ating puso, ang tao ay nagkakaroon ng liwanag. Yun ang ibig sabihin nito. In Him was light, and that light was the light of all mankind. The light shines in the darkness, and the darkness has not overcome it. Friends, mankind may have been living, but they really didn't have life. Nabubuhay ang tao, pero sa totoo lang, walang kabuhay-buhay. Patay ang lahat ng tao without Christ. Naalala niyo yung talinhaga ng Panginoon? Hayaan mong ilibing ng mga patay ang patay. Kasi ang tao na walang Kristo sa mata ng Diyos, patay sila. They are dead in sin. The penalty of sin is death. Patay ho. Hayaan mong ilibing ng mga patay ang kanilang patay. Walang kabuhay-buhay. Ito, pinapakita ko lang sa inyong problema kasi bakit tayo nagkaroon ng Pasko? Kaya dito, the world was covered in all-consuming spiritual darkness as people live for themselves rather than God. Of course, Hebrews chapter 11, pinakita may mga taong sumunod sa Diyos, sila Abraham, Isaac, Jacob, Moses, and so on and so forth. Pero nung namatay sila, bumalik na naman sa dilim ang kanilang lipunan. Pero nung ang Panginoong Hesus ay nagkatawang tao, friends, ang liwanag niya ay hindi na nawawala. Until Christ came, who was left itself and the light of the world, He willingly came into darkness to drive it out, conquer it once and for all. Kaya dito, maybe one of the reason we love Christ, kaya tayo pansinin ninyo, pag Pasko, gusto ng mga tao nakakakita ng Christmas light. Gusto natin liwanag. Kasi nagsisimbolo ho yun, natutuwa tayo pag may ilaw, may liwanag.
Kasi namumuhay po tayo sa dilim. Kaya pag nakakikita tayo ng liwanag, ay, tuntua tayo. Ayaw natin ng madilim. Even in this church, ibang church nga ayaw nang may ilaw, gusto nilang madilim. Sabi ko, anong klaseng church yan? Patay lahat ng ilaw. Meron ba naman, liwanag tayo. Anak tayo ng liwanag, hindi tayo anak ng kadiliman. Yung ibang church, lalo na sa Amerika, ayaw nila ng liwanag. Gusto madilim. Kaya sabi ko, buksan lahat ng ilaw. Natutuwa tayo pag maliwanag. Nalulungkot tayo pag madilim. Di ba? Parang yung buhay natin, hindi pa tayo Christian. Gusto natin yung mga party, ang didilim. Ayaw natin ng maliwanag. Kasi may mga ginagawa tayong kalokohan. You know eh. Have you noticed that? Noong pa tinatanong yun, even in dating church natin, pag nag-worship gathering sila, ayaw nila ng maliwanag, gusto nila madilim. Sabi ko, bakit gusto nila ng madilim? Ito na nga eh. Siya ang liwanag. Kaya nga ang Panginoong Hesus nagpunta sa lupa dahil ang mga tao ay namumuhay sa kadiliman. Maybe one of the reasons, ito yung pinapakita natin, celebrate Christ in Christmas. God wants us to live in His light. The dark world receives light. Yun ang una. Gusto ng Panginoon, ang Panginoong Hesus ay nagkatawang tao upang magbigay ng liwanag sa mundo, sa buhay ng taong madilim. Number 2, when Christ came, we become the children of God. So, kaya siya nagkatawang tao kasi madilim ang buhay ng tao to give us light. Number 2, when Christ came, we became the children of God para maging anak tayo ng Diyos. I would like to read to you, first of all, Luke chapter 18. Ginagamit ko po ito sa dedication, pero minsan yung tao, iba, mababaw ang interpretation nila. Sabi ho ng Luke chapter 18, verse 16. Let the little children come to me, and do not hinder them, for the kingdom of God belongs to such as this. Pambata lang ba yan? Sabi ni Lord Jesus, truly I tell to you, anyone who will not receive the kingdom of God like a little child will never enter the kingdom of God. Dapat lahat ng tao ay maging anak ng Diyos. Sapagkat ang mga bata ay larawan ng kaharian ng Diyos. That means every human being must become a child of God. Dapat lahat ng tao maging anak ng Diyos. Kaya lang, syempre, hindi ho mangyayari. Kasi ang tumatanggap lamang sa Kanya, ang binibigay ng Diyos, ng kapangyarihan maging anak ng Diyos. John chapter 1, verse 12. Basahin ko sa inyo. To 13. Ito naman, kasi pinag-usapan natin, bakit siya nagkatawang tao? He came to that which was His own, but His own did not receive Him. Referring to the Jewish people, the Israelites. Tinanggihan siya eh. Yet to all, ito naman, pinunta na ho sa atin, Gentile. Yet to all who did receive Him, to those who believe in His name, He gave the right to become the children of God. Children, ito pa sa inyo ha, ito na ho, predestination po ito, malalim po ito. Dito ho niyo makikita kung bakit tayo ipinanganak. Ang lahat ng tao na pinili ng Diyos ay hindi pinapanganak ng disgrasya. Lahat ay sinadya. Ulitin ko ha. Yeah, verse 13. Okay? Yet to all who did receive Him, to those who believe in His name, He gave the right to become the children of God, children born not of natural descent. Tuloy natin. Nor of human decision or of husband's will, but born of God. Lahat ng Kristiyano ay ipinanganak hindi dahil sa niloob ng kanilang mga magulang. Doon mali ang magulang. Halika, gumawa tayo ng baby. Oops, excuse me, hindi ikaw ang gumagawa ng tao, ang Diyos. Ito, hindi ako may sabi niyan. The Bible says, children born not of natural descent, nor of human decision. Hindi ka nag-asawa para magkaanak. Pinahintulutan ng Diyos na magkaanak ka dahil ang Diyos ay gagawa ng bata, ng taong Kanyang pinili. Tuloy natin. Human decision or husband's will.
Kaya natataka kayo, no? Sana magkaroon ako ng anak na lalaki. Sana ako magkaroon ng anak. Hindi ho nasusunod yung gusto natin. Because it is God. It is God's decision kung sino ho yung taong ipapanganak. At yung decision ng yun, ibig sabihin, they are born of God. Sinadya ng Diyos na ang tao ay likhain. Hindi po tayo aksidente. Bakit siya nabuntis? Hindi ho. Pinalano talaga ng Diyos yun. Predestination po ito eh. We're talking about the church. Ephesians chapter 1, verse 4 to 5. Let us read that. Verse 3. Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us in Christ with every spiritual blessing in the heavenly places. Notice verse 4. Even as He chose us in Him before the foundation of the world. Maliwanag po yun. Wala pa ho ang daigdig, hindi pa nililikha ng Panginoon ng mga planeta, wala pang tao, pinili na tayo ng Diyos. That is what we call as predestination. Tinalaga. Tuloy natin. He chose us in Him before the foundation of the world that we should be holy and blameless before Him. Period. Original text po ito ng NASB. Tapos po doon, in love. Yan na. He predestined us for adoption through Jesus Christ. Tinalaga tayo ng Panginoon dahil mahal tayo ng Diyos. Dinidiin ko sa inyo yung in love. He predestined us. Hindi tayo nilikha ng Diyos para pahirapan. Nilikha ng Diyos tayo dahil mahal na mahal tayo ng Diyos. It is God's love that He created us. Sinadya tayong likhain ng Diyos. Hindi tayo aksidente na sumulpot na lamang na parang bula. Sinadya ng Diyos na tayo ay likhain at bigyan ng pangalan. Hindi ka pa pinapanganak. Wala pang tao, wala pang daigdig, wala pang planeta. Sabi ng Bible, in love, He predestined us for adoption through Jesus Christ according to the purpose of His will, to the praise of His glorious grace with which He has blessed us in the beloved. Friends, ang lalim nun. Ako, iniisip ko lagi yun, Lord, talaga bang ganun kami ka-importante sa iyo? Tapos sasagutin ng Panginoon, anak, hindi ko pa kayo nililikha, minahal ko na kayo. Nakakatunaw ng puso eh. Kasi sa ating kinalakihan, akala natin mamahalin tayo ng Diyos pag mabait tayo. Hindi pala totoo yun. Alam ng Diyos makasalanan tayo lahat. But even though we are all sinners, still God loves us so much. Mahal na mahal tayo ng Panginoon. Believe na, kaya yung word na yun, in love, He predestined us. Hindi ko makalimutan yung word na love. Sana kung wala yung love, then He predestined, tinalaga niya na tayo para sa kanya. Hindi eh, bago po yung predestination, in love. Dahil sa kanyang pagmamahal, itinalaga niya kayo para sa Kanya. Ewan ko lang kung ano magiging reaksyon natin dito. Mahal na mahal po tayo ng Panginoon. That's why celebrating Christ in Christmas, this year experience Christmas through the eyes of a child, as a child of God. Friends, una, Jesus became man to give light to the dark world. Puro upang magbigay ng liwanag sa daigdig na madilim. Parang Genesis 1. Madilim na madilim. Then God said, let there be light. Ito naman, John chapter 1, God became man to give light to the world. Verse 4 to 5 po yun. Binasa natin kanina. And then God became man so that we might become the children of God. That is verse 12. God became man to enlighten men. Verse 9 to 13. Jesus came to show us the true heart of God and our Father. Alam po ninyo kasi ganito. Sa Old Testament, ang mga tao takot na takot sa Diyos. Naalala ho ninyo during the time of Moses, Exodus, Deuteronomy. Nung ang mga tao po noon ay namumuhay sa ilalim ng Ten Commandments, konting mali lang patay ang kabayaran. Pag ang tao nagnakaw, putol ang kamay. Ganun ho sila. The penalty of sin is death always.
Pag ang bata sinagot, nilapastangan ng magulang, babatuhin hanggang mamatay. Ganun po, pag nakahuli ng mga ngalo niya, babatuhin hanggang lahat ng kasalanan ang kabayaran. Kaya yung mga tao, takot na takot. According to Deuteronomy chapter 8 and 2 Corinthians chapter 5, ayaw na nga ho nila marinig ang tinig ng Diyos. Nalala ho niyo yun? Nabasa niyo ba yun? Sabi ng mga Hudyo kay Moses, Moses, ikaw na lang magsalita sa amin. Kung pagsasalita ng Diyos sa amin, natatakot kami sa Diyos. Baka patayin kami. Takot na takot ho sila. Because they are under the law. Puro judgment ho yan. Nagkasala ka, patay. Nagnakaw, patay. Nangalo niya, patay. Lahat ho patay. But John chapter 1, verse 9 to 13, ipinakita po ron, Jesus came to us to show, upang ipakita ang totoong puso ng Diyos sa tao. Kaya ang Panginoong Jesus ang namagitan sa Diyos at sa tao. Ang kinakausap ng Panginoong Jesus, yung tao. Huwag kayong matatakot sa Diyos. Mabait ang aking Ama, mahal na. Kaya nga sa John 3:16, ang turo ng Panginoon, for God so loved the world. Mahal na mahal kayo ng Diyos, Ama, ng Diyos. Huwag niyo siyang katatakutan na siya ay mabagsik, mahal na mahal. For God so loved the world that He gave His only begotten. Kaya niya nga ako pinadala dahil mahal na mahal kayo ng Diyos. Binabago ho ng Panginoong Isus ang pananaw ng tao. Thank you. Bumubulan na ho kasi bibig ko. Natatakot na ho yung mga tao. Hindi ko man, bakit ayaw nila marinig ang tinig ng Diyos? Baka ho sila mamatay. Kaya sabi nila, Moses, ikaw na lang magsalita. Ikaw na lang. Sabihin mo nila sa amin kung ano pinagsasabi. Kaya yung mga tao hanggang sa ating kapanahunan, nung hindi pa tayo Christian, tinuruan tayong manalangin sa mga santo at santa, sila na lang namamagitan. Sa Barbara, panalangin mo kami, Santa Isabel, panalangin. Puro na lang gano'n, wala akong dumadiretso sa Diyos dahil takot silang dumaretso sa Diyos. Panalangin mo kami, pray for us, pray for me, pray for us, pray. Wala na akong dumadiretso sa Diyos. Kasi ang diablo, binulag yung mga tao na huwag kayong lalapit sa Diyos, patay kayo. Pero ang Panginoong Isus, nagkatawang tao, binaligtad ng Panginoon, hindi totoo yung binabalita sa inyo ng kaaway. Kung alam nyo lang, gaano kayo kamahal ng Diyos. Tinuruan niya pa nga yung mga tao, ganito kayong manalangin. Tawagin niyo siyang Ama. Our Father who art in heaven, hallowed be. Dinikit niya ang relasyon. Kaya sa krus ng Kalbaryo, yung prayer ni Lord, Father, forgive them, for they do not know what they are doing. Namagitan na po siya sa Diyos at sa tao. Ama, patawarin niyo na po sila. Sa tao, mga tao, kayo matatakot sa Diyos, Ama. Sa Diyos, mahal na mahal kayo ng Diyos. At yun po mensahe ng Panginoon. Even now, maraming Kristiyano takot sa Diyos. Hindi ho yung takot na dahil ang Diyos ay, hindi naman ho siya mabagsik, hindi ho siya yung judgment. Kasi sabi ng Panginoon, lahat ng judgment ay ibinigay na ng Diyos sa bugtong na anak na si Jesus. That's why Jesus came to show us the true heart of God and our Father. Basahin natin John chapter 1, verse 9. Verse 9. John chapter 1. Yeah. The true light which enlightened everyone was coming into the world. He was in the world, and the world was made through Him, yet the world did not know Him. He came to His own, meaning the Israelite, and His own people did not receive Him. Tapos sabi ng verse 12, but to all those who would receive Him, who believe in His name, He gave the right to become the children of God. Who were born not of blood, not of the will of the flesh, nor of the will of the Father, but of the will of God. Maliwanag ho ba yun? Lahat ho tayo rito, naging Christian. Pinanganak ho tayong sinadya ng Diyos. Hindi ho tayo aksidenteng pinanganak na parang bula. Sumulpot na lang. Bakit? Nabuntis bigla eh. Hindi ho. Talagang nilikha tayo ng Diyos. Predestination nga ho ang tawag doon. In love, He predestined us. Grabe ho yung Ephesians chapter 1, verse 4 to 5.
Dahil sa kanyang pag-ibig, itinilaga kayo ng Diyos para sa kanya. Hindi pa kayo nililikha. Wala pang tao. Nakatalaga na ho kayo. Kaya minsan akala natin bagong pili lang tayo. Hindi, bagong Christian. Hindi, ikaw matagal, hindi ka pa pinapanganak, yung pangalan mo nakasulat na sa aklat ng buhay sa langit. Read that in the book of Revelation. Your name has been written in the book of life before the foundation of the world. Ephesians again. Ando doon na naman yun. Grabe, ang lalim. Sabi ko, ang lalim, Lord, pero naniniwala po ako. Kahit na hindi ko masyadong naniniwala ako pag sinabi ni Lord na pinili niya tayo. That's why the church is called the called out ones. Church, ecclesia, ang mga tinawag ng Diyos mula sa kadiliman at nilagay sa kaliwanagan ng Panginoong Hesus in the book of Colossians chapter 2. Nilagay tayo. Friends, keep Christ at the center of Christmas. Ang panalangin ko sa Panginoon sa Paskong ito, maging sentro si Kristo sa ating puso. Christ-centered. Ang Diyos po, alam po niya, yung Pasko, dumating po yung Pasko, yung Emmanuel, ang daming problema ng Israel in God's perfect timing. Ganun lagi ang Diyos. Dadating siya sa tamang kapanahunan. Isaiah chapter 41, verse 10. Kabisado natin ito. Lagi natin ito inaangkin. So do not fear, says the Lord. I am with you. Do not be dismayed, for I am your God. I will strengthen you and help you, and I will uphold you with my righteous right hand. Sabi ng Panginoon sa book of yung book of Isaiah nung panahon yun, sila po ay nasasakop po ng iba't ibang bansa. Pinaplano silang patayin. Ang hari po ng panahon yun ay si King Asa. Tulurin-tuluriw siya. Litong-lito sila. Hindi na nila alam ang kanilang gagawin. Nagsalita ang Diyos. Isaiah 41 verse 10. So do not fear, for I am with you. Baka sabihin naman, pastor, ang kausap doon si Isaiah tsaka si King Asa. Hindi naman tayo. Remember this. When you meditate upon the Word of God, kaya ang kausap ng Diyos, si Abraham o si Isaiah o si King Asa, pag binabasa mo ang Biblia, make it more personal, ikaw na ang kinakausap. Hindi na ho sila. Remember, pinag-usapan na ho natin yan sa Transfiguration Mountain in the book of Matthew chapter 17. Kausap ng Panginoong Hesus si Moses at si Elijah. Sabi ni Pedro, Panginoon, mabutit andito kami. Tatayo ko kayo ng tatlong tabernakulo, isa kay Moses, isa kay Elijah, isa sa iyo, Panginoon. Biglang nagsalita ang God the Father, ang Diyos Ama. This is my beloved Son, in whom I am well pleased. Listen to Him. Biglang nawala si Elijah, nawala si Moses, ang natira ang Panginoong Hesus. Yun ang ibig sabihin ng meditation sa Word of God. Maaaring kausap ng Panginoon si Abraham, si Isaiah, si Elijah, si Moses. Pero pag ikaw na nagbabasa ng Biblia, nawawala na ho yung mga propeta, ang Panginoong Hesus na lang ang natitira. Then God said, God the Father, this is my beloved Son, in whom I am well pleased. Listen to Him. Ibig sabihin ng Panginoong ng Diyos Ama, pag nagbabasa kayo ng Biblia, kausap ng Panginoon ang mga propeta. Pero once na nagdi-devotion na kayo, lahat ng propeta nawawala. But only Jesus Christ remain. That is how we meditate the Word of God. Kasi ito binabasa ko sa inyo Isaiah. Even in the book of Jeremiah, ang dami kong narinig na commentaries doon. I had a plan for your welfare and not for your calamity, sabi ng mga ibang mga pilos. Hindi naman ikaw ang kinakausap niya, si Jeremiah. Oops, excuse me. Jesus said, this is my beloved Son, in whom I am well pleased. Listen to Him. Nawala si Moses, nawala si Elijah, nawala si Jeremiah, lahat sila wala. But Jesus remains. Si Jesus lang. Kaya sabi ni Pedro, Panginoon, nawala. Pero andito naman ako eh. Kaya ako, yung kiniklaim natin, Isaiah 41, it is also for us. If you meditate Isaiah chapter 41, God is talking to you. Marami kang problema. Kasi dumating ho ang Panginoong Hesus na katawang tao, Emmanuel, marami silang problema. Si Haring Asa,
Pinaplanong lusubin ng mga kaaway. Natataranta siya, hindi na niya alam ang kanyang gagawin. Sabi ng Panginoon kay Isaiah, sabihin mo sa kanya, sa Isaiah chapter 7 verse 14, therefore the Lord himself will give you a sign. The virgin will conceive and give birth to a son, and he will call his name Emmanuel, meaning God with us. Ayaw pa nga tanggapin ni King Asa. Pero kahit ayaw niya tanggapin, yun ang aking mensahe. Isang sanggol ang ipapanganak ng isang birhen. Papangalanin mo siyang Emmanuel, nang ibig sabihin, ang Diyos ay sumasay. That is always God's answer to our problem. Marami kang problema, God's answer is Emmanuel, God with us. Kaya yung Isaiah 41:10, ganun yun. Do not fear, huwag kang matakot. For I am with you. Have you noticed that? Huwag kang matatakot, sapagkat ako ay laging sasayo. Huwag kang mangamba, sapagkat ako ang iyong Diyos. Palalakasin kita, tutulungan kita, hahawakan kita ng aking makapangyarihang kanang kamay. That is the promise. Yes, that is for Isaiah and King Asa. But as we meditate that, that is for you and for us. Para sa atin po ito. Ganyan kaya ang sarap magbasa ng Bible. Kasi pag nagbabasa po ako ng Bible, pinipersonal ko ang Panginoon sa akin. Yung mga ibang pilosopo, hindi naman ikaw ang kinakausap ng Diyos dyan si Isaiah. Oh, excuse me. Hindi ka marunong makinig sa Diyos Ama. Sabi ng Ama, this is my beloved Son, in whom I am well pleased. Listen to Him. Si Kristo ang pakinggan mo. Hindi si Moses, hindi si Elijah. Maliwanag ho yun. Si Lord po ang nagsasalita. Kahit si Pedro ang kausap ng Panginoon. Siyempre, nagpabasa tayo ng mga Bible as a history. Pag sinabi ng Panginoong Jesus kay Pedro, Pedro, mahal mo ba ako? Opo, Panginoon. History yun eh. Pero pag binabasa mo na yung John chapter 21, hindi na si Pedro na kausap ng Panginoon, ikaw na. Godi, mahal mo ba ako? Opo, Panginoon. Pakainin mo ang aking mga tupa. Opo, Panginoon. Nawawala ho si Pedro. Pero ang salita ng Panginoong Jesus nananatili sa akin. Ganon din ho sa inyo. Kaya ang sarap magbasa ng Bible. Lahat ng binabasa ng Diyos, personal po natin. Tayo ho ang kinakausap ng Diyos. Hindi na ho si Pedro, hindi na si Moses, hindi na ho si Elijah, hindi na si Isaiah. It is God who is talking with us. Make it more personal. Noon, sila kinakausap. History po ito eh. Pero pag binasa mo ang Bible as a history, hanggang history ka na lang. Alam mo ang Bible by knowledge. But you do not know the Bible by heart. Kaya ang daming tao ang tatalino sa Biblia. Alam nila istorya, kabisado nila. Pero walang kabuhay-buhay dahil na nabasa nila history. But as we read the Word of God, it becomes our meditation. Ang Diyos nagsasalita sa atin. Personal. Nabasa niyo ba yun, John 21? Peter, do you love me? 3 times ho yun. Yes, Lord, I love you. Pakainin mo aking mga tupa. Mahal mo ba ako talaga? Opo, Panginoon. Alagaan mo aking mga tupa. Mahal mo ba ako? Parang awang-awa tayo kay Pedro eh. Hindi natin namamalayan, tayo na pala kinakausap ni Lord, hindi na si Pedro. Kaya ganoon din po yung Isaiah. Kaya tuliro ho si King Asa dahil lulusubi siya. Dami niyang problema eh. Pero ang sagot ng Panginoon, Emmanuel. The virgin will conceive and give birth to a son, and will call him Emmanuel, meaning God with us. Friends, that is how God answers us in our problems. Nagpe-pray tayo kay Lord. Pero once na nag-pray ka sa Diyos, iuugnay ka kagad sa Panginoon Jesus. Huwag kang mag-alala, ang Diyos ay sa iyo. Di ba? Yan yung ating meditation sa Philippians chapter 2, verse 4, I think. Saan ba yun? 4:6. Do not be anxious. Ito problema na naman ito. Do not be anxious for
anything, but in everything by prayer and supplication with thanksgiving. Nagpipray na ho tayo. Sinasabi natin problema natin na may pasasalamat. With thanksgiving, let your request be made known unto God. Tapos sabi ho ron, nanalangin na ho tayo. And God knows our anxious thoughts. Yung ating pag-iisip, puso, will direct your heart unto our Lord Jesus Christ. Kaya lahat ng sagot ng Diyos sa ating panalangin, si Kristo ang katugunan. He will direct your thoughts and your mind in Christ Jesus. This Old Testament man, God's answer to your prayer request is Emmanuel. God is with us. Ang ibig sabihin, notice, God did not give something. When we pray, God gave someone. Hindi siya nagbibigay ng material pag mahingi tayo ng tulong. Ang binibigay niya, persona. That is our Lord Jesus Christ. In Jesus, we receive not only salvation, but the full expression of God's love, mercy, and faithfulness. Kaya importante ho yun. Nung ko lang ho nakikita to, kapag nagpe-pray tayo sa Diyos, lagi niya ho tayo nilalapit sa ating Panginoon. Ang laging sagot ng Diyos sa atin, si Jesus Christ, God is with us. Emmanuel. Friends, Christmas is an excellent time to ask ourselves this question. Tanungin natin sarili natin. Will I focus on Jesus as the center of my life and cling to Him regardless of the circumstances I face? Kasi po, para ho tayo sa King Isay, magulo na ho yung buhay natin. Madilim na ho yung mundo. Have you noticed? Even in our country. Political corruption. Corruption dito, corruption doon. Wala na ho. Bagsak na ho ang Pilipinas. Religious compromise, yung mga religion ho, puro mga kulto na ho ang lumalaganap. Economic, bagsak ang ekonomiya. Economic crisis. Yan ho lagi ang headline. Minsan nga hindi na hini-headline. But when we pray, the answer of God is always Emmanuel. We will go back to the first Christmas. God with us. And Diyos. The path God leads you is really an easy one, but it is always the best one. Friends, choose to focus on God instead of our challenges. Talagang tama ho yung team natin eh. Looking unto Jesus, the author and finisher of our faith. That's why let us celebrate the Christ before Christmas through Christmas. I-recap ko lang sa inyo how to celebrate Christmas. All creation, including you, were made through Jesus Christ. Nilikha tayo ng Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Yesus. A world in darkness received the light in Christ. Madilim ang buhay. Bumunta ang Panginoong Yesus upang magbigay ng liwanag. Kaya nagdiwanag siya sa ating kadiliman, sa ating buhay. And all people are invited into God's family through Christ to become the children of God. Dapat lahat ng tao maging anak ng Diyos. Kaya lang hindi ho mangyayari yun hanggat hindi nila sinasampalatayanan ang Panginoong Yesus at sa ginawa niya sa krus ng Kalbaryo. That's why. Gusto ng Diyos lahat ng tao maging anak niya eh. Kaya sabi ng John chapter 1 verse 12, as many as believed in Him, God gave them the right to become the children of God. That's why we become a children of God. Pag naging anak ka na ng Diyos, ang tawag mo sa Diyos, hindi na Diyos ko. Ama. Ama namin sumasalangit ka. Halata naman eh. Ang hindi Christian, ang tawag niya sa Diyos, Diyos ko. Pag lumindol, Diyos ko. Pag may bagyo, Diyos ko. Pag may namangya, Diyos ko. Puro Diyos ko. Because they are not children of God yet. Because they do not receive Jesus Christ as their Lord and Savior. But once you become a Christian and receive the Lord, nagbabago yung perspective natin. Ama. Ama. Romans chapter 8, we crying, our spirit cries to our God, Abba, Father. Sarap, sarap pakinggan. That's why every part of creation made by and for Christ celebrates Christmas.
That's why in John chapter 1 verse 14, the Word became flesh and made dwell among us. Yung Word na ho yun, yung po si Jesus, yung lumika ng lahat ng bagay. When God said, let there be light. Si Lord yun. The Word became flesh and made dwelling among us. We have seen His glory, the glory of the one and only Son, who came from the Father, full of grace and truth. That's why, friends, Christmas is the celebration of the most profound miracles in human history. Hindi ho ito basta-basta. Kaya gusto ng Panginoon palitan natin ang perspective ng Christmas from material things to our Lord Jesus, Christ-centered. I don't care kung may pera ka o wala. Ang Pasko ay Pasko. I don't care kung may handa ka o wala. Ang Pasko ay Kristo. I don't care kung may bago kang damit o wala. Ang mahalaga, ang Pasko ay pag-ibig ng Diyos sa pamamagitan ng Panginoong Yesus. That is how we should celebrate Christmas. Not on material. The enemy has blinded our eyes. Have you noticed? Binulag po tayo. Kasi ako rin noon, ganoon, hindi pa ako Christian. Gusto natin pag Pasko, maraming pagkain, maraming pera. Mali pala yun. Kaya hindi na ho tayo nakapokus kay Lord. Pati nga pag Pasko, wala na ho ang isip ng pag-ibig ng Diyos. Pag binati, sa ibang mga hotel, restaurant, bawal ho bumati ng Merry Christmas. Bakit? Kasi sa kanila, pag sinabing, Merry Christmas, nakaganon na ho kamay. Nanlilimos na ho yun. Hindi naman ho yun ang origin ng Christmas. Di ba? Merry Christmas. Ito. Humihingi na ho yun ng limos. Hindi ho yun ang origin ng Christmas. Kaya may mga hotel, may mga restaurant na bawal, lalo na sa airport, narinig ko ito bawal bumati ng Merry Christmas. Bakit? Kasi pag bumati ho sila ng Merry Christmas, humihingi ng pera yun. Merry Christmas po. O, anong gagawin mo? O ito na lang ang pera ko, ito na lang sa'yo. Nanlilimos pala. The glory of Jesus. Friends, I will tell you a story. Si Sue Monk Kidd, one of her books recalls her youth and how she would prepare for Christmas. Preparation Christmas. In early December, she would sit by the wooden nativity set clustered under their Christmas tree. Siyempre, Christmas tree, yun po yung paghahanda ng mga Christian noon. Over the last year of her life, she would think deeply about Christmas. Nag-iisip siya, nag-meditate siya, ano bang Christmas? Lagay siya ng Christmas tree, dekorasyon, okay, maganda ho yun. Alaala kasi gusto na siya makakita ng liwanag, ilaw. Then she remembered once, nung siya po ay bumisita sa monastery, it was a couple of weeks before Christmas, as she passed a monk, dumaan siya sa dinaan niya isang mongha. At binati niya ito, sabi niya, Merry Christmas. Batian yung pang-greetings. Hindi ho masama yung batian ng Merry Christmas, ha? Kaya lang, depende ho yun sa nakikinig. Ano ba interpretation ng Merry Christmas? So, binati niya yung mongha. Sabi niya, Merry Christmas. Then the monk responds, caught her off guard a bit. Sabi ng monk sa kanya, May Christ be born in you. Naway maisilang si Kristo sa iyo, sa iyong puso. He replied. Hindi ko pinansin ng babae yun. Pero habang nagme-meditate siya, parang malaman yung sinabi ng mongha sa akin. Binati ko siya ng Merry Christmas. Ang sagot niya, May Christ be born in you. Naway maipanganak si Kristo sa iyong puso. At doon niya naalaman na he discovered that Advent is a time of spiritual preparation. It's also a time of transformation. It is discovering our soul and letting Christ be born from the waiting heart sa atin po. Ang ibig sabihin, may Christ be born in. Dapat nga yun ang batian natin eh. May Christ be born in you. Ibig sabihin, maisilang nawa si Kristo sa iyong puso. Ibig sabihin, you must be born again. Naway maipanak ka muli. Kaya sa atin, yung ibig palang sabihin ng monghang yun, may your heart becomes a manger. Alam niyo yung manger?
sabsaban. Doon nilagay ang sanggol na Jesus. It is a symbol of humility. You must be born again. So instead of Merry Christmas, may Christ be born in you. Friends, hindi yung masama yung bati ang Merry Christmas. Kaya lang depende po yun sa nagsasalita at sa tumatanggap. Tayo yan, mga ilang linggo pa, magkikita tayo, Merry Christmas, Merry Christmas. Ano nasa utak nyo? Nanlilimos yata. Hindi ko alam kung binabati ako noon o nanlilimos o nangihingi ng pera. Kasi pagpunta mo sa palengke dyan, marami, Merry Christmas po, Merry Christmas, Merry Christmas. Wala ho yung espiritu ng Kristo. Kasi ang utak nila, pera. Ang Pasko ay pera, pagbibigay. But that is not the main message of Christmas. Kaya sinabi ko sa inyo ang tatlong dahilan. Nagpunta ang Diyos sa tao. Diyos siya, nagkatawang tao, upang magbigay ng liwanag sa kadiliman ng buhay ng tao. Ikalawa, upang ang mga tao ay maging anak ng Diyos kung sasampalataya kay Kristo Jesus. At ikatlo po, upang maunawaan ng tao, ipakilala ng Panginoong Jesus kung sino talaga ang Diyos natin at kung ano ang puso ng Diyos. Para bang sinasabi ng Panginoong Jesus, huwag kayong matatakot sa aking Ama. Mabait siya. Mahal na mahal niya kayo. Kaya nga, for John 3:16 ho yan eh. For God so loved the world that He gave His only begotten Son. Kaya yung mga tao, mahal ba ako ng Diyos? O, pwede na pala tayo lumapit. Hindi pala galit ang Diyos sa atin eh. Mabait pala siya. Kaya lang, that is through Christ Jesus. Without Jesus, you cannot enter God. Kaya sabi ni Lord sa John uli, I am the way, the truth, and the life. No man can come to the Father but by me. Hindi kayo makakalapit sa aking Ama kung hindi sa pamamagitan. Kasi siya is the only mediator between God and man. Kaya pag meditate tayo yung tatlong yun, friends, ang sarap manalangin sa Diyos na ating Ama. Napakabait niya pala at mahal na mahal niya pala. Ay, Ephesians 1, predestination. Lord, in love, He predestined you before the foundation of the world to belong, that you might belong to Him. Tinalaga pala tayo. Pag naisip niyo ho yun, na tayo ay nilikha ng Diyos sa sinapupunan ng ating mga ina, ingat na ingat siya upang tayo ay mabuhay para lamang sa Kanya. Pag naiintindihan niyo po yun, mamamatay kayo sa inyong sariling hangarin at ambisyon at ibibigay niyo ng buong-buo ang inyong puso sa Diyos. Dahil friends, wala na pong ibang tunay na nagmamahal sa atin liban sa ating Panginoong Jesus, sa ating Diyos Ama at Espiritu Santo. Kinakanta natin kanina, Trinity ho yun. God the Father, praise to God the Father, praise to the Son, praise to the Holy Spirit. God loves us so much. Kaya ito, pinakita lang ho ng Panginoon kung paano natin siya lalapitan. The Word became flesh and dwelt among us. Timing na timing ho yun. Palitan natin ang perspective ho natin na binulog sa atin na ating kaaway. Pwede naman pala tayong lumapit sa Diyos. That's why at the cross of Calvary, ang laki ng impulse ng dating ho sa atin nung ang Panginoong Jesus namatay sa krus. Pinunit niya yung tabing. Di ba? Nang namatay ang Panginoong Jesus, yung kortina ho sa Holy of Holies, ang nakakapasok lang ho doon sa dakong kabanal-banalan sa trono ng Diyos, yung high priest lang. At bago pa yung high priest pumasok, dapat meron siyang papatayin na tupang malinis para linisin ang kanyang kasalanan. No one can enter the Holy of Holies except the high priest. But when our Lord Jesus Christ died at the cross of Calvary, sabi ng Bible, pinunit ng Panginoong Jesus ang kortina, yung tabing sa holy place, between the holy place and the Holy of Holies. Why? So that all men may come to God. Lahat ng tao pwede nang dumaretso sa Diyos. Hindi mo na kinakailangan mamagitan, dumapit kay Santa Maria, kay San Pedro. Hindi mo na kailangan yun. Dumaretso ka na kay Lord. Kaya tama si Lord.
I am the way, the truth, and the life. No one can come to the Father but by me, by Jesus Christ. Tayo nabulag ng kaaway. Kaya pala yung mga Hudyo, parang tayo rin noon. Lumalapit kung kani-kaninong santo at santa para ipanalangin tayo. Gusto natin mamagitan si St. Jude, si Santa Maria, San Pedro, San Pablo, lahat na ho yan, tinatawag. Lahat ng santo at santa, tinatawag natin. Wala namang kakayahang mamagitan. Si Lord Jesus lang pala ang daan. Siya lang pala yung pwedeng mamagitan. Kasi ayaw ng diablo dumaretso tayo sa Diyos. Kasi alam niya, pag dumaretso tayo sa Diyos, pakikinggan tayo ng Diyos at patatawarin tayo. Kaya maraming panalangin hindi nakakarating sa Diyos Ama. Dahil nagkamali tayo ng tagapamagitan. Tao na makasalanan ang ginawa natin tagapamagitan. Dapat pala ang tagapamagitan, isa lang. According to Paul in the book of Timothy, there's only one God and one mediator between God and man, the man, Christ Jesus. Kaya ang sarap lumapit sa Diyos. Friends, baguhin na natin ang Pasko from now on. Let us look unto Jesus, the author and finisher of faith. Focusing on Christ this Christmas. Ituon natin sa Kanya. Sana maunawaan natin po ito. Kasi wala na hong iba eh. Yun po ang misteryo ng incarnation ng ating Panginoon. The Creator becomes one with this creation. That is the word Emmanuel is very important to us. Just the perfect time, nung marami tayong problema, ang laging sagot ng Diyos sa Old Testament and New Testament. Do you have a problem? And God said, Emmanuel, do not fear, I am with you. I will never leave you, I will never forsake you. God is with us. That's why we celebrate Christmas as a thanksgiving to God because God loves us so much. Actually, yun po yung, ang text po talaga ng Christmas is John 3:16. For God so loved the world. Tayo ho yung makasalanan tao that He gave His only begotten Son. That whosoever believeth in Him should not perish but have eternal life through Christ Jesus. Kaya ngayong Pasko, ulitin ko, babalansin po natin, hindi po masama ang pera, ang handa, ang Christmas tree, hindi po, it has nothing to do with our salvation. Do it kung gusto nyo. Dahil asahan kasi yung ilaw, nagpapahiwatig ng liwanag ni Kristo. Kasi, parol ho yun eh, nung Christmas. I-star ginight ho sila kay Lord Jesus. Kaya lang, hindi ho doon tayo nakapokus. Okay lang ho yung mag-celebrate, okay maghanda, hindi ho masama yun. Okay magregalo, hindi rin ho masama yun. It is a sign of love. But friends, remember this, let us always focus our heart on our Lord Jesus. Not on material things. Not on money or food or anything. Or even in gifts. But let us focus this Christmas in our Lord Jesus Christ alone. Lahat ng binanggit ko sa inyo, mga adagdag na lang ho yun. That is not the main purpose of Christmas. And I had a lot of story to tell you, but yung iba sa inyo, alam na ho yun. Hindi ho nakukuha sa handa ang Pasko. Hindi nakukuha sa pera. Ang Pasko ay nakukuha kung ang sagot ng Diyos sa iyo ay, Emmanuel, do not fear, I am with you. Emmanuel. Kaya ang ibig sabihin ng Emmanuel, God with us. Do not fear, the Lord is with us. And He will surely answer all our prayers. Let us please all bow down in prayer. Heavenly Father, aming amang banal, tunay pong napakabuti niyo sa amin at napakabait. Maraming salamat sa pagiging Diyos at Ama namin sa aming buhay. Ang kabaitan ninyo, aming Ama, ay sinariwa ng inyong mahal na anak na si Jesus. Siya ang nagsabi sa amin na mahal niyo po kami at naniniwala kami sa lahat ng sinasabi ng Panginoong Jesus. Ama, pakinggan niyo lagi nawa ang aming mga pananalangin at ang aming mga hinaing.
May mga pinagdadaanan din po kami mga problema tulad ng mga lingkod ninyo sa lumang tipan. At ang laging tugon ninyo, Ama, ay ang inyong mahal na anak na si Jesus, ang Emmanuel. Ang siyang sasama sa amin sa lahat ng pagsubok at problemang aming pinagdadaanan. Amang banal, naniniwala po kami sa inyong pag-ibig sa amin. Salamat po, sinadya nyo kaming likhain para sa inyo. Hindi pa kami pinapanganak, kilala na po ninyo kami. Itinakda nyo na po ang aming buhay at ang aming mga pangalan sa aklat ng buhay sa langit. Naniniwala po kami, Ama, sa lahat ng inyong ginagawa. Sa lahat ng inyong sinasabi. Sinasandalan po namin, Panginoong Hesus, lahat ng inyong ipinangako na itutuparin ninyo sapagkat ni minsan ay hindi kayo nagsinungaling. Buting kami, Ama, ng inyong awa. Tulungan niyo po kami, Ama. Hinahangad namin na lubusan namin makilala ang inyong mahal na anak na si Jesus. At sa paglapit namin sa inyo, Ama, naway madama namin lagi ng inyong kaharian, ang inyong trono ay laging bukas para sa amin. Kami na nananalig sa inyo, na tinagurian yung mga anak ninyo dahil kay Kristo Jesus. Tanggapin niyo po ang kanilang mga panalangin. Pakinggan niyo po ang kanilang mga hinaing. Pagagalingin niyo rin nawa ang kanilang mga sakit at karamdaman. Tulungan niyo po sila, Ama. Gumawa po kayo ng magandang relasyon sa bawat isa po sa amin. Lalo na't ngayon ipinahiwatig niyo sa amin, Panginoong Hesus, kung gaano kami kamahal ng Diyos, Ama. Naniniwala kami sa inyo, Panginoon. Maraming salamat po. Panatag na ngayon ang aming mga kalooban. Wala na po kaming kinakatakutan sa mundong ito sapagkat ang pag-ibig niyo ay sapat na upang kami inyong iligtas sa lahat ng kapahamakan. Maraming salamat po, Ama. Pakinggan niyo po ang kanilang panalangin. Naway maranasan nila ang inyong biyaya at grasya. Iingatan silang lagi, Ama. Salamat po. Narito po ang Eastern Light Ministries, ang mga anak ninyong tinubos ng dugo ni Jesus. Ama, gamitin niyo kami bilang alulod ng inyong pag-ibig at pagpapala sa mga tao. Iniaalay din po namin sa inyo, Ama, ang aming mga tithes and offering, ang aming mga handog ng kaloob ng pag-ibig, love gifts, and pledges. Sapagkat nais po namin maging bahagi ng inyong gawain ito. Kung saan na ipapangaral lang inyong damdamin at puso upang ang mga anak ninyo lubusang mapalapit sa inyong kaharian. Salamat po. Ingatan niyo ang bawat isa. Ama, at sa Paskong ito, bigyan niyo po kami ng mas malalim na kahulugan ng tunay na Pasko. Salamat po. Pagpalain niyo ang bawat isa. Basbasan niyo silang lahat, Ama. Ang mga anak niyong tinubos ng dugo ni Jesus. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Sa iyo po ang lahat ng karangalan, Ama. Papuri at kaluwalhatian magpasawalang hanggan. Sa pangalan ng Panginoong Jesus. Ang lahat po ay magsabi ng Amen and Amen. To God be the glory.